ay magiging Saksi! Bago sa saksi, aprobado na po sa Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa 2025. 285 kongresista ang bumotong pabor sa panukala habang 3 naman ang tumutol. Kasama po sa inaprobahan ang budget ng Office of the Vice President na mahigit kalahati lang ng orihinal na hininging pondo para sa kanila. Saksi, si Maki Pulido. Mahigit 2 bilyong piso ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Pero nang isa lang kanina sa plenaryo ng Kamara, ginawa na lang itong 733 million pesos base sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations. Inalis ang budget sa ilang programa ng OVP na duplication o ginagawa na ng ibang kagawaran. Mataas pa raw yan kung tutuusin dahil ang panukala ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibaba pa ang budget sa 529 million pesos. Sapat para di maapektuhan ang sahod ng mga tauhan ng OVP. Dahil walang niha-niho, hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung yung pondo. Kaya po Mr. Speaker, ang aking pong panukala, ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. These are just mere manifestation, and the body can exercise its plenary powers to either accept or to reject any possible proposals, especially if it's an individual amendment. Dahil no-show pa rin si Vice President Sara Duterte o kahit kinatawan ng kanyang tanggapan, wala nang nagtanong. Kabilang sa gusto raw sanang malaman ng Makabayan Bloc ay kung saan napunta ang 70 million pesos na confidential fund na naubos sa loob lang ng 11 araw noong 2022 na pinapasauli ng Commission on Audit. Bakit hindi nagpakita ang OVP? Inaabandona na ba niya ang duty niya bilang vice-presidente? Duty ang pagsagot sa tanong sa budget deliberation. Dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Hindi ito choice na pwedeng i-forgo na lang. Sabi ni VP Sara, sa pagdinig sa Senado na lamang siya dadalo sa pagtalakay ng 2025 budget ng OVP. Pero hindi na raw siya umaasang maibabalik pa ang mahigit sa kalahating tinapyas ng komite sa Kamara sa kanilang budget. Naghahanap lang daw ang mga kongresista ng impormasyon para makapagsulong ng impeachment case laban sa kanya. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tubo ka. Pagdidiin pa ng bise, di siya magre-resign. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Kagabi pa sinertipikahan as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sa national budget para sa 2025. Kapag nakalusot sa Kamara ay saka ito bubusisiin ng Senado bago pag-isahin ang bersyon ng parehong kapulungan sa Bicameral Conference Committee. Pagkatapos ay palalagdaan ito sa Pangulo para maging ganap na batas. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Natagpo ang nakabaon sa buhangin ang bangkay ng isang pinaghahanap na babae sa Lingayen, Pangasinan. Ayon sa pulisya, maaaring crime of passion ang motibo sa krimen. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakabaon sa buhangin nang matagpuan ang bangkay ng 20 anyos na babae sa Lingayen, Pangasinan. Natuklasan ito ng pulisya isang araw matapos ideklarang nawawala ang biktima. Sa kuha ng CCTV, nahagip ang paglabas ng babae sa isang building. Hawak ang kanyang cellphone. Nakikita namin, sinusundo siya ng boyfriend niya. Bumabalik naman po siya before 10 p.m. Kita rin sa iba pang kuha na naglalakad ang dalaga hanggang sa dumaan pa siya sa barangay hall. Hindi na raw nakapasok sa paaralan ng biktima kaya idineklara siyang nawawala. Base sa investigasyon, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima.
Pero hinihintay pa rin ang resulta ng autopsy kung ginahasa ang biktima. Subject for investigation ang nobyo ng biktima at 2 iba pa. Crime of passion din ang tinitinang posibleng motibo sa krimen. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Kinukuhanan ng statement, iniimbestigahan ng ating tinanggi naman po niya na hindi siya yung pero hindi po tayo nagtatapos doon. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Lalong pinalawig ng Israel ang airstrikes ito sa Lebanon sa gitna ng patuloy nitong girian sa grupong Hezbollah. Ang Hezbollah naman pinuntiri ang headquarters ng spy agency ng Israel. Ating saksihan. Nilamon ang bola ng apoy ang bahagi ito ng isang seaside town sa Lebanon dulot umano ng airstrike ng Israel. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, di bababa sa 569 ang nasawi at halos 2,000 ang sugatan mula na magsimula ang pinaigting na airstrikes ng Israel noong Lunes. Lalong pinalawig ng Israel ang mga lugar na binobomba nito. Sa airstrike na ito, target ang missile launcher na nakadirekta raw sa Tel Aviv. Layo ng Israel makabalik ang mga Israeli na lumikas mula sa hilagang bahagi ng Israel dahil sa tensyon sa border na halos 1 taon na mula na maghayag ang Hezbollah ng suporta sa mga Palestino sa giyera sa Gaza. Ang Hezbollah patuloy rin ang pagganti ng rocket. Nakuna ng dashcam ng isang sasakyan ng rocket strike sa isang highway sa Israel. Ayon sa Israeli Army, 40 rocket ang pinakawalan sa isang bayan sa northern Israel. Sabi ng Hezbollah, tinarget nila ang headquarters ng Mossad Spy Agency ng Israel sa Tel Aviv na dati na nilang pinagbintangang nasa likod ng mga pagsabog ng mga pager ng kanilang grupo. Hindi ito kinumpirma o tinanggi ng Israel. Umalingangaw sa Tel Aviv ang warning sirens pero wala raw ulat ng pinsala. Na-intercept daw ang namataang missile na papunta sa direksyon ng lungsod. Sumali na si Pope Francis sa panawagan para sa paghupa ng tensyon. Hindi raw katanggap-tanggap ang matinding paglala ng sitwasyon at sana gawin ng international community ang lahat para matigil ito. Ayon sa DFA, patuloy ang paghahanda sakaling kailangan ng mass repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon. Natutuwa kami dahil wala pa, salamat sa Diyos, malaking pasasalamat sa Diyos, wala pang Pilipinong nasaktan doon sa successive wave ng atake ng Hezbollah sa Lebanon, including this one neighborhood in southern Beirut na tinatawag na Hezbollah Enclave. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.